Nagtuyo muna siya ng kamay saka lumabas at nagulat pa siya nang makita si Kiefer na nakasandal sa labas ng banyo. May nakapagsabi na ba sa'yo na maganda ka? Kumunot ang noo ni Gail. Kung wala pa, wala tayong magagawa. Ganun talaga. Awang ang bibig ni Gail na pasunod ng tingin rito nang tumalikod na. Hoy! Huminto naman ito at nilingon siya. Humakbang siyang papalapit dito. Dilim ka ba? Ngumisi si Kiefer. Hindi. Bakit? Sakay nito. Kasi, simula nang dumating ka sa buhay ko, wala na akong nakitang iba. Wika naman ni Gail sabay ngisi na tumalikod. Wala na makasama nito sa mesa kaya lumabas na siya. Hoy! Tawag naman ito sa kanya. I love you! Sigaw nito pero hindi niya pinansin dahil alam niya na ngaasar lang ito. Hoy! Sabi ko I love you! Sigaw pa ni Kiefer na lumingon naman siya. Nakasyabo ka ba? Hindi tayo bagay. Diyosa ako, halimaw ka. Ang lakas naman ng tawa ni Kiefer. Huwag ka muna matutulog pag uwi mo. Ani Gail. Bakit? Baka kasi mapanaginipan mo ako. Kindat ni Gail saka sumakay ng motor niya. Isusuot na sana niya ang helmet niya nang pigilan siya nito. May gusto ka ba sa akin? Diretsong tanong ni Kiefer. Nag-isip si Gail. Seryoso ba ang tanong nito? You keep following me. Kala mo hindi ko alam? Napangiti naman si Gail. Malakas palang instinct nito. Oo, masama ba? A bad woman. That's all I do with them. So, I want to bet you. Direktang wika ni Kiefer. Tapos, lulumpuhin kita sa sex. Nangangain ako ng sausage, baka magulat ka. Ngisi ni Gail. Pinakakain ko naman, kasama pang hard-boiled egg. Ngisi nito. Pagkain bang pinag-uusapan natin o ibang bagay? Depende sa'yo. Gusto mo subukan? Pwede naman. Game. Ngumisi si Kiefer at napakagatlabi pa. Your place or my place? Ayoko sa place mo. I'm sure doon mo dinadala lahat ng babae mo. Sumunod ka na lang sa akin. Ani Gail, saka tuluyan na isunuot ang helmet at sumibat ng alis. Napatakbo naman si Kiefer. Buti na lang motor ni Marco ang dala niya kaya mabilis siyang nakasunod kay Gail. Pero kumunot ang noon niya nang sa bahay ng mga ito siya nito dinala. Akala pa naman niya meron itong condo or sa hotel sila mag-check-in. Inihinto nito ang motor sa labas ng gate kaya huminto din siya. Bumaba naman ang dalaga ng motor nito at lumapit sa kanya. Napalunok bigla si Kiefer sa ginawa ni Gail. Idinikit kasi nito ng literal ang pagkababae nito sa hita niya at daman-daman niya ang init na nanggagaling roon. And even her boobs touches his biceps. Ang bilis ng tibok ng puso niya. Kung wala siguro siyang suot na helmet, nasibasib na niya ito ng halik. Are you living with your parents? Yes. Why? Let's get out of here. Mag-hotel na lang tayo. I can't do you here. I'm noisy when I'm in peak. Nito nahawakan sana siya pero mabilis ng matras. I want to do it here. I might look liberated but I'm still a virgin and I want it to be memorable. Hindi napigilan ni Kiefer ang matawa sa sinabi nito. Kanina ay ganadong-ganado siya. Pero dahil sa sinabi nito ay mas nakakatawa pa iyon sa joke. She looked young pero sure siyang nasa mga mid-20s na ito. At sa tabas ng bibig nito, imposibleng virgin pa ito. He doubted it. You're trying to manipulate and hook me up, do you? Tumas ang kilay ni Gail. Ako? Pipikutin ko ang isang kurimaw na tulad mo? Hell no! Iniisip mo na pipikutin kita kaya dito kita dinala sa bahay namin? Bakit? Mali ba ako ng iniisip? Ngumisi si Gail at muling inilapit ang katawan sa kanya. Di ko alam na mukha pala akong desperada. Stalking and following me around is a big reason to... Paano ko sabihin ko sa'yo that someone paid me to kill you? Would you believe me? I did sex and run. That's my motto. At alam niyo na mga babae. No, if they want me to be killed, then wag sila magpaloko dahil wala namang maluloko kung hindi nagpapaloko. Ngumiti si Gail. May point ang animal na lalaki. Hindi ko rin maipapasok itong patola ko kung hindi bubuka kang isang babae. So, nasa na logic kung sila pa may gustong ipapatay ako pagkatapos ko silang paligayahin? You better go. If you change your mind and willing to do me here, at my house, don't hesitate to come. Papapasukin kita.
Make sure lang na masasarapan ako kasi kung hindi, baka ihatid kita na maaga sa Loyola Gardens. Napailing naman si Kiefer sa kabinuhay ng makina ng motor. Akala pa naman niya makakascore na siya. Wala naman sa plano niya na makipag-associates pa dito. After ng huling beses nilang pag-uusap, nasadido na siyang off limits ang babaeng ito. Tsak na sakit lang ng ulo ang dala nito sa kanya pero nang makita ulit niya ito kanina, bigla lahat nabura ang plano niyang pag-iwas rito. Hindi siya naniniwala sa sinabi nitong hard killer ito. Although some part of him make him chill na parang gustong maniwala rito. Iba kasi talaga ang dating dito sa kanya. No, thanks for the offer. Pero kung ayaw mo in mo way, hindi naman kita pipilitin. Aalis na sana si Kiefer nang mabilis na humarang sa gil at hiningi ang phone niya. Ayaw sana niya ibigay pero napilitan na lang siya para makaalis na. Narinig niya ang pag-ring ng phone nito sa suot nitong bag sa likod. Ngumiti ito na ibalik sa kanya ang phone niya at nakita niyang sinave na nito sa phone book niya ang sarili nitong number. Hindi niya naiwasang mapangiwi sa codename na ginamit nito. Talagang may taglay itong kapal na mukha. May pulse. Usal pa niya na natatawang itinago ang phone sa bulsa. I want to be the reason you look down at your phone and smile unintentionally. Ngumiti naman si Kiefer saka nagkibit balikat nang umalis. Sinilipan niya ito sa side mirror niya at nakita na niyang pinapasok na nito ang motor sa garahe ng mga ito na hindi man lang siya inintay na makaalis. Samantalang ibang babae, hihintayin pa siyang mawala bago pa pumasok ang mga ito. Katatapos palang maligo ni Kiefer nang marinig ang pagtunog ng cellphone niya. Napangiti siya na maisip na si Gail ang nag-text. Dinampot niya iyon sa ibabaw ng kama niya pero nabura ang ngiti niya ng ibang babae ang nag-text at nagyayaya ng sex. Pero wala na siya sa mood ngayon. Kinuha niya ang charger, saka nag-charge at nagbihis na para mag-ready ng matulog pero bago pa siya mahiga, binisita muna niya ang phone niya sa pagbabaka sakali na nag-text si Gail pero wala. Natawa si Kiefer nang maalala ang sinabi nito at talagang hindi niya maiwasang mapangiti. He literally smiled unintentionally nang maalala ito habang hawak ang phone niya. Nahiga na siya sa kama habang nakatingin sa kisame. Usually, sa April ang laman ng isip niya bago siya matulog pero ngayon, naiisip lang niya ay isang bagay. Gusto talaga niya makipag-sex kay Gail. Masyado pang pa-hard to get ang babae kaya lalo siyang nasasabik dito na dapat ayaw na niya dahil hindi naman niya ugaling maghabol sa babae. Hihintayin lang niya na ito ang kusang bumigay sa kanya. Pinilit niyang makatulog habang sa April ang laman ng imagination niya. Ngunit ang nakakalokong ngiti ni Gail ang pumapasok sa isip niya. Kaya inis na kinuha niyang unan at isinaklob sa ulo. Mukhang may orasyong ginawa sa kanya si Gail. Nagpupumilit itong magsumiksik sa isipan niya kahit na ayaw niya. Kagagaling lang ni Gail sa pagjo-jogging na mag-decide siyang magpahinga muna sa children's playground. Maraming bata roon na nagtatakbuhan at naglalaro. Pinanood niya ang mga ito, sabay tanaw sa mga binatilyong naglalaro ng basketball sa cover court. Napangiti siya na makita niya si Toby Ethan, aka 4. Anak ito ng tita niya na kapatid ng mommy niya na adik noon sa isang trilogy books noong ipinagbubuntis pa lang ito. Doon ito kinuha ang pangalan ng mga anak hanggang sa maging movie na ang favorite books nito. Talagang nangunguna pa ito sa sinihan makapanood lang. Si Tobias Ethan, Patricia Tris at Peter Caleb. Tumakbo siya papalapit sa mga naglalarong binatilyo. Ate! Game, sali ako. Ayoko, madaya ka naman. At kailan ako naging madaya? Mga talunan lang talaga kayo, sadya. Nananandyan ka naman kasi ate. Reklamo naman ni Caleb na tinawanan lang niya. Pero kapag ikaw ang nahawakan namin, babalian mo agad kami. Hindi naman namin sinasadya. Bakit? Masama na bang hawakan ko ang mga putotoy nyo? Bakit? Tuli na ba kayo? Nagtawanan ng mga binatilyo na sanay na sa kanya. Libre mo na lang kami ate. Pasasalihin ka namin. Nang ano? Ticket sa championship sa PBA. Kayong lahat? Bulalas niya saka binilang ang mga ito. 8. Ako malilibre sa inyo. Sabay-sabay silang napalingon ng sumulpot si Kiefer na naka-jersey at mukhang plano ding maglaro ng basketball dito sa court. Tagal mo kuya, kanina ka pa namin hinihintay. Tumaas ang kilay ni Gail na napatingin kay Caleb. Kilala nito si Kiefer? At anong ginagawa ni Kiefer sa subdivision nila ng ganito kaaga? Hindi ikaw ang pinunta ko rito kaya erase your imagination.
Natawa naman si Gil sa tura ni Kiefer. Maging ang mga binatilyo ay nagtawanan tas tinukso sila. How about one-on-one? Me and you? Hamon ni Gil kay Kiefer na pagak na tumawa. Seriously? Puyat pa ako nito, baka mabigla ka. Best of 5. Kung sino matalo, siya malilibre sa mga amoy araw na bagets. Deal. Mabilis na sagot ni Kiefer na nakangisi. Kuya, nandadakmayang sa ate. Babala pa ni Toby. Let her, nang matuklaw siya. Nagtawa na ng mga binata. Ate, nangahalikin si kuya. Ingat ka. Babala naman ni Caleb. Huwag mo subukan. Baka hindi lang halik ang ibigay ko sa'yo. Hamon naman ni Gil na pinag-ingay ng mga kabataan na nagkanya-kanya pa ng pustahan. Malakas namang natawa si Kiefer nang wala man lang pumusta sa kanya. PBA player ako mga brad. Nakakasakit naman ata kayo ng kalooban. Ani Kiefer na natatawa. Kuya, pera-pera ang labanan. Pasensya na. Ngisi ng mga ito. So, are you gonna back out? Ani Gil. Why would I? Masaya to. Game. Excited na ako kung sinong uuwing luhaan. Inihagas ni Toby ang bola. May suot ka bang supporters? Baka kasi ibang maagaw ko eh. Ngisi ni Gil na mag-start na mag-dribble si Kiefer. Nag-toss coin muna at si Kiefer ang uuna. Huwag mo ring iharang sa akin yung kokomelon mong maliit. Baka yan mahawakan ko. Maliit? Bakit? Ano bang cup sa isang malaki sa'yo? D? E? F? G? Huwag kang maghangad ng malaki kung wala ka din namang ipagmamalaki. Ani Gil na mabilis na nakalusot at naagaw ang bola na ikinagulat ni Kiefer. Sigawan naman ang mga binatilyo nang mula sa 3 points. Inihagis ni Gil ang bola na sinubukan pang habulin ni Kiefer pero kinulang ito ng talon. Kulang ka sa vitamins. Buska pa ni Gil. Nakachamba ka lang. Medyo na-distract lang ako sa size na gusto ko sa babae. Ngisin nito na muling nag-dribble this time. Nakalusot naman ito. Napahawak pa si Gil ng puwet niya nang bigla iyong paluin ni Kiefer na nakakagat labi pa. Ang huling lalaking pumalo sa puwet niya, kasalukuyan ng inuuod sa ilalim ng lupa. Mukhang gusto din ni Kiefer na pagpiyastahan ng uod. Nagsimulang mag-dribble si Gil. Naka-sport legging siya na pinatungan niya ng sport short din na maiksi para lang hindi masyadong ma-expose ang chipipay niyang malaman na magkakos ng aksidente sa mga lalaki kung hindi niya tatakpan. Habang pink na t-shirt na inalisan ng manggas ang ipinatong naman niya sa sport bra na suot. Shit, your booty poking my dude. Bulong ni Kiefer habang nasa likuran niya at dikit na talaga ang harapan nito sa puwetan at ramdam niya ang bukol na iyon habang pinipigilan siya nitong makalusot. You want a dirty game? Then brace yourself. Ngisi ni Gil na binabaan niya ang pagdodribble at mas lalo siyang tumuwad at binundol na talaga ng puwetan niya ang harapan nito na talaga namang tinawanan ng mga binatilyo. Ang ilan ay gulong na sa pagtawa. Habang si Kiefer naman ay siya na ang umiwas kaya muli niyang na-shoot ang bola nang walang kahirap-hirap. 2-1. Galaw-galaw, baka ma-stroke ka. Ngisi ni Gila. Inis naman na kinuha ni Kiefer ang bola pero nagulat siya na biglang lumusot ang kamay ng dalaga at saglit na dinakot ang kargada niya dahilan para mabitawan niya ang bola at maagaw nito at ma-shoot. 3-1. Di ba masakit yan? Sabi, masakit daw kapag nagpipigil. Ngisi ni Gil. You're a cheater. Bakit? May rules ba tayong napag-usapan? Ikaw ang una naglaro ng bardagulan. Pinabalik ko lang sa'yo. Bakit? Gusto mo mag-foul ako? And what foul ang itatawag ko sa ginagawa mo? Falling in love with you. Hawak na ng mga binatilyo ang mga tiyan ng mga ito. Hindi na magkandamayaw sa pagtawa. Huwag kang magagalit kapag ako nang hawak sa'yo. Go ahead. Touch me all you want. Hamon pa ni Gil nang mag-agawa na ulit sila ni Kiefer sa bola hanggang sa umabot na ng all four. Paano ba yan? Ready your money. You're gonna... Mabilis na hinalika ni Gil sa labi si Kiefer saka kinuha ang bola sa kamay nito saka inihagis. 5-4. I win. You lose. Kagatlabi pang ani, Gil sabay tapik sa pisngi ni Kiefer. Saka nagpaalam sa mga binatilyo at tumakbo ng palayo. Hoy kuya, laway mo. She kissed me. Wala sa loob na usal ni Kiefer. Nagtawa na naman ang mga ito. First kiss mo, kuya? Tukso pa ng isa.
Naku kuya, masama yan. Huwag si ate. Kung player ka, mas player yan. Hindi pa yan nagkaka-boyfriend pero ang dami ng lalaki sa buhay. Iiyak ka lang. Tugtong pa ni Caleb. Nakatingin si Gil sa harap ng salamin, particular sa labi niya. Hindi naman yun ang first kiss niya pero yung impact ng halik na iyon parang nagbigay sa kanya ng 200 volts na kuryente sa puso niya. Ang bilis ng tibok ng puso niya kanina kaya agad-agad siya nagpaalam sa mga bata dahil naramdaman niyang biglang nanginig ang kamay niya. Hindi niya ina-expect na ganoon ang magiging reaksyon ng halik na ginawa niya. It was just a peck, pero yung impact niya para siyang nanonood ng porn site na nahuli ng ama. Bahagya niyang sununtok ang tapat ng dibdib niya. Hindi pa rin kasi nagbabago ang tibok noon. Ang lakas na loob niyang hamunin ng sexy keeper pero heto siya. Simpleng halik lang parang maka-cardiac arrest na siya. San? San ka ba galing? Kanina pa kita inihintay. Your Tita Carol wants to meet you and also Tito Greg. Kumunot naman ang noo ni Kiefer. Sino naman ang mga yun? Sa dami nilang kamag-anak, hindi na niya alam kung sino-sino. Do you really need to meet them? Tamad na tanong ni Kiefer. Of course! Sila ang parents ni Gil. Your soon-to-be wife. Napangiwi naman si Kiefer. Sige mami, maliligo lang ako. Hurry up, doon na tayo maglo-lunch sa bahay nila. Tama-tama, nandun din daw ang anak nila. Tumango naman si Kiefer pero nang pumasok na ang ina sa kusina, mabilis siyang tumalilis papaalis. Inakay na lang niya ang motor ni Marco sa kaagad na umalis na hindi nagpapaalam sa ina. Hindi pa siya sawa sa pagkabinata at wala pa siyang nakikilalang babae na kayang tumapat o humigit kay April. Ano na naman ginagawa mo dito? Wala akong stock na pagkain dito. Reklamo ng pinsan niyang si Ruby nang sumulpot siya sa bahay ng mga ito na lagi nilang puntahan ni Marco kapag bored sila sa buhay at gustong makikain ng masarap na luto ni Ruby na best friend naman ni April. Luto kang pansit? Yung maraming squid ball? Pera? Inalahad nito ang kamay pero napamura siya. Bigla, nang maalala na nasa kwarto pala niya ang bag niya pati wallet niya at ang cellphone. Ikaw muna, wala akong dala. Tumakas lang ako kay mommy. Naiwan ko ang bag ko sa bahay. Ay naku, ayoko nga. Budol ka. Tawagan mo si Marco. Sabihin mo, mag-send ng pera sa akin kung gusto mong tumambay at kumain na masarap dito. Inabot nito sa kanya ang phone pero ring lang ng ring. Parang may idea na siya kung bakit ayaw nitong sagutin. Napabuga siya ng hangin saka may i-denial na number. Hello? Nanlaka ang mga mata ni Kiefer at mabilis na pinatay ang call at napatingin sa screen. Did you just called Gail? Sa ulado pala niyang number na magkukulam na iyon. Hindi niya ugaling mag-memorize ng cellphone number. Kay Marco lang pati ang memorize niya. Sino bang tinawagan mo at para kang natikbalang? Inagaw nitong phone at tinawagan si Gila. Mabilis naman niya ulit pinatay iyon nang marinig ang boss ng dalaga na nagpasik doon ang husto ng puso niya. Hindi pa siya nakaka-move on sa pangahalik nito sa kanya kanina. Muntik pa niyang mabitawan ng phone ni Ruby nang mag-ring iyon. Mabilis namang naagaw iyon ni Ruby at nasagot at lumayo. Pilit-pilit naman niya inaagaw dito ang phone. Yes, hello? I'm sorry. May I know who's this? I'm the one who's supposed to ask that question. You called me up and hung up twice. All that? Pinsan ko yun. Si Kuya Kiefer. Can you come over? Lumayas kasi ang pinsan ko sa kanila. Walang dalang pera. Send ko sa'yo location. Sigaw ni Ruby nang hilahin ni Kiefer ang phone at patayin. Are you nuts? Malakas ang saltik ng babaeng iyon. Inagaw naman ni Ruby ang phone at nag-send ng location. Gusto ko siyang makilala ng personal at bakit memorize mo number niya? At bakit meron siyang saltik? Pare-parehas naman ng mga babae. Malalakas ang gapak sa kukote. Aalis na lang ako. Teka lang, baka pumunta yun dito. Hindi pupunta yun. Paano kung pumunta? Ikaw na rin na may sabi na may saltik. Hindi nga yun pupunta dito, maniwala ka. Kapal naman ang mukha niya kapag pumunta siya dito. At bakit naman? Napaisip si Kiefer. She kissed me kanina tapos dinakot niyang patola ko. Tumawa naman si Ruby. Oh, kung makareact ka, kala mo virgin ka. Ikaw nga itong birador ng mga virgin. I don't like her. So ano pinaglalaban mo? Natatawang tanong ni Ruby. Naninibago siya sa kilos ng pinsan para itong hindi mapakali. Basta, aalis na ako. Aalis ka kasi may crush ka dun sa babaeng may saltik na nanghalik at dumakot sa patola mo? Hell no!
Ayoko lang sa... Kapag dumating siya, it's mean the feeling is mutual. Wala sabi akong crush sa kanya. Eh di wala. Problema mo. Alam mo kuya, tama na ang lihim na pagmamahal mo kay April. Nasa roller coaster man ngayon ang relasyon nila ni Marco. Hindi mo pa rin mabubuwag yung pinagsamahan nila. Bilang mag-best friend, pang-supporting role ka lang. Dito ka na lang muna. Padating na ang mga bata. Mamalayan ka lang ako dyan sa labasan saglit. Pansit malabo na lang lulutuin ko ha para mas masarap. Bayaran mo ako ha. Wala nang nagawa si Kiefer kundi ang makigamit na lang ng banyo. May mga gamit naman siya sa bahay ni Ruby. Hello? Nagulat na napatakip bigla ng katawang hubad si Kiefer. May suot na siyang jersey short ulit pero hubad baro pa siya at hawak pa niya ang damit na isusuot pa lang. Paano ka nakapasok? Sikmat ni Kiefer kay Gail na dali-dali na isunuot ang damit. Pinapasok ako ng bata. Bakit ka pumunta? Kayo nagpupunta sa akin dito. Sumunod ka naman agad. Kapag ba sinabi sa'yo na kumain ka ng tae, kakain ka? May gusto ka ba sa akin? Ngisi ni Gail. Ikaw may gusto sa akin, wag mong baliktarin. Angel pa nito. Natuwa naman sa Gail sa ikinilos ni Kiefer. Yung totoo lang, may ragla ka ba o tigang ka na ng lagay na yan? It's none of you. Hello there? Bungad ang pinsan niya na may bitbit na 2 eco bag. Sabay pa silang napalingon ni Gail dito. Pababa naman ang 2 nitong anak na agad na nagmano dito. Saka nagpaalam na manonood ng TV na pinayagan naman ito. Hi, I'm Ruby, Kuya Kiefer's cousin. Naglahad naman ng kamay ang babae na tinanggap ni Gail at ngumiti. I'm Gail's. You're Kuya Kiefer's nobody. Biro ni Gail na tinawanan naman ng matabang babae na nagyayaya sa kusina at magluluto daw ito ng merienda. Hindi ka naman siguro busy? Gusto mo ba akong tulungan magluto? Gutom na kasi ang kapre na iyan. Delikado, baka ikaw ang kainin yan. Biro ni Ruby. Hindi siya mabubusog sa akin. Pero ikaw, busog na busog dyan kapag nagkataon. Ruby! Inis na si ni Kiefer sa madaldal na pinsan na tinawanan lang din ni Gail. Yung bang busog na sinasabi mo aabot ng 9 months? Precisely. Sagot ni Ruby. You're crazy. Tawagin niyo na lang ako kapag luto na. Inis na tumalikod si Kiefer at umalis na lang. Take care of him. Maloko lang yan pero wag kasi magmahal. Ha? Gulat pang usal ni Gail. Tumawa si Ruby. Lakas ng chemistry niyo. I'm sure. Happy ending ito. Bulong na lang ni Ruby. Nagkibit balikat naman si Gail at tinulungan na ito magluto. Huwag mo masyadong titigan kuya, baka biglang lumipad. Bulong ni Ruby habang inaayos ang niluto sa isang lagayan, habang si Kiefer naman ay kumukuha ng plate at tinidor sa lagayan pero ang mata, lampas sa balustre patungong salas at pinapanood si Gail at mga bata na naglalaro ng barilan. Hindi niya maiwasan na mapangiti kapag nakikita niya na kunwari tatamaan ang dalaga at matutumba ito sa sahig at nangingisay pa. Biglang nabura ang ngiti ni Kiefer at umiwas ng tingin at nagtungo na sa mesa, dala-dala ang mga kinuha. Crush lang kaya yan? O mas malalim sa crush? Pwede na bang pamalit kay Beshi? Hell no. I'm just... Hindi matuloy-tuloy ni Kiefer ang gusto niyang sabihin dahil hindi rin niya sigurado ang gusto niya. Gusto niya itong iwasan. Ayaw niya na makita ito hanggat maaari. Malakas talaga ang pakiramdam niya na sakit ito sa ulo. Ang dami nitong katangian na ayaw niya sa isang babae. Ilang beses na siyang na-turn off dito pero he found himself thinking that he might see her kung pupunta siya sa bahay ng mga magulang. And by accident, nakita nga niya ito sa court kaninang umaga. And ewan niya pero natuwa siya na makita itong nakikipagbardagulan sa mga binatilyo ng subdivisions nila na mahilig maglaro ng basketball kung saan madalas din siya maglaro basta naligaw siya sa mansyon ng parents niya. Hindi naman niya akalain na hahalikan na tahawakan nito ang patola niya kaya nawindang ng husto ang sistema niya. Kung tutuusin, normal dapat sa kanya iyon dahil higit pa naman doon na nagagawa sa kanya ng ibang babae at gustong-gusto niya. Pero daig pa niya ang teenager sa naging reaksyon sa ginawa nito. Pakiramdam niya ayaw niyang pinaglalaroan siya ni Gayla. Hindi niya gusto ang galawan nito. Oo, kanina, lantaran ng pangmamanyak niya rito. Hindi niya mapigilan pero malay ba naman niyang hindi ito magagalit. Instead, nakapagsabayan pa ito at siya ang nailang. Hindi niya kinakaya ang galawan ng dalaga. Pakiramdam niya go version niya ito.
Maloko. I'm just... Ano kuya? Sige lang, push mo yan. Ngisi ni Ruby. Saka tinawag ang mga anak at sigil. Na akala mo kung sinong santa kung kumilos. Masyadong pa-demure para itong mahinhin Maria Clara sa harapan ng pinsan niya. Ngingiti ng Pino at ang mga galawan akala mo taga high society. Saglit na nagpaalam si Ruby dahil nagre-ring ang phone nito sa sala. Inintindi naman ni Gil ang anak ng pinsan niya na pinaglagay ng pagkain sa plato. Anong drama yan? Nagpapalapad ka ba ng papel sa pinsan ko? Ayun na naman ang isinigil na saglit na lumingon sa sala bago sa mga batang busy na sa pagkain. Hindi ko kasi alam kung anong tipo mo sa babae. Yung homie ba na tulad ni Ruby? O yung girly na astig na tulad ni April? Nagsalubong ang kilay ni Kiefer na nagtaka. Kilala mo sa April? Stalker ka talaga. Bulalas pa ni Kiefer. Napalingon naman si Gil sa dalawang batang napatingin sa tiyuhin pero dadma lang na nagkibit balikat naman si Gil nang pumasok si Ruby. Sabi ni tita, umuwi ka daw sa bahay niyo. Subukan mo daw na hindi umuwi, itatakwil ka na daw niya. Tumirik naman ang mata ni Kiefer. Ilang beses nang ginawa yun ng parents niya para lang rendahan siya pero walang nagawa ang mga ito. Wala naman kasing problema na umuwi siya sa kanila. Mas gusto naman talaga niya sa Meadows umuwi. Kaso lang, kapag nandoon siya, kung sino-sino babae naman ang inirereto sa kanya ng ina. I don't give a damn. Sagot ni Kiefer sa kanapatingin kay Gail, nakita niya ang pag-asim na muka sa kanapailing. After nitong kainin ng isang platong malabon, agad na ito nagpaalam na aalis. Meron daw kasi itong bibilihin na kondo. Titingnan daw nito kung okay. Gusto sana niyang samahan ito pero nagdadalawang isip pa talaga siya. Iba talaga yung kabang idinudulot dito sa kanya. Idagdag pa na kilala pala nito sa April at nasa roller coaster pa ang relasyon ni Marco at April. Baka pati ito'y makigulo pa. Tama nang si Cheska na lang ang manggulo sa mag-asawa. Iba na yan kuya, mukhang tinamaan ka na. Ewan ko sa'yo. Ani Kiefer at tinuloy ang pagkain. Tatawa-tawa naman si Ruby. Hi lover boy. Gail. Umasam naman ang mukha ni Marco na makita ang babaeng papasok ng condo building niya. Kailan ka pa dumating? Hindi naman ako umalis. Ngisi ni Gayla. Saan ka nagsusuot? Bakit ngayon lang kita nakita after 20 years? Nag-aral, malamang. Kumusta sila tito at tita? Usual pa din. In fairness naman sa'yo, mukha ka ng tao. Biro ni Marco. Nakakaloko namang umikot pa sa Gayla. Ikaw lang eh, wala ka tuwala sa hormones ni Daddy. Tumawa naman si Marco. Saan ka galing? Bubuntot ka na naman ba sa akin? Hindi na pwede, may asawa na ako. Alam ko. Akalain mo kayo talaga nagkatuluyan? Di ba kayo nagkasawaan? It's a long story. Saan ka nga galing? Doon sa kabilang building, may binili akong kondo. Tumango naman ito. Wait me here, may kukunin ako sa kondo. Lunch tayo later, after ng pictorial ko. Ani Marco, saka nagmamadaling umalis. Wala pang 10 minutes, bumalik na ito. Isinama siya nito sa lakad nito dahil wala naman siyang gagawin kaya sumama na lang siya. Hindi niya inaasahan na model pala ito at isang product endorser. Habang hinihintay niya ang pinsan, nag-scroll siya sa mga social media site tungkol kay Marco. Talagang tumaas ang kilay niya. Sikat pala ito. Bukod sa pagiging gwapo, marami na pala talaga itong achievements. Sikat na din pala sa April dahil sa mga TikTok ng dalawa. Hi, I heard na pinsan ka ni Marco. I'm Monat, handler ni Marco. Pakilala ng babae na nag-abot pa ng calling card at kamay nito. Hindi ko kasi maalis ang mata ko sa'yo. Ang ganda at ang sexy mo kasi. Kimi namang umiti si Gail. Baka gusto mo maging model, product endorser din gaya ni Marco. No, I don't think so. Kapag gusto mo, tawagan mo na lang ako dyan. In case na magbagong isip mo. Ngumiti naman siya ng tubango. Muli siya nag-scroll at nakita niya isang controversy tungkol kila Marco at April, kasama si Kiefer at sa babaeng nagngangalang Jessica. Saglit niyang binasang article at nakaramdam siya ng pikon sa babaeng bold store na Jessica ang pangalan. Ibang klase. Ayon sa news, si Marco ang long-time boyfriend nito pero hindi pala totoo dahil di umano si Kiefer ang totoong boyfriend nito. May ilang mga picture na nagpatunay na may intimate involvement talaga si Kiefer sa bold store. Inistok niya ang ilang photo ni Jessica at karamihan,
nudes at revealing. Halatang-halatang peke ang dede ng babaeng ito. Ganun bang size ang gusto ni Kiefer? Coco-melon na matigas? Napatingin siya sa dibdib niya sa kanapangisi na may maisip. Tumayo siya sa kinaupan at nilapitan ng babaeng Monep ang pangalan at saglit na nakipag-usap dito. Tahimik na pinapanood ni Gail ang interview ni Kiefer sa TV. Sa pag-amin nitong siya ang totoo na nakarelasyon ni Jessica at hindi si Marco. Hindi niya maiwasan na hangaan ng binata kahit minsan wala itong inaming girlfriend. Pero bigla, alang-alang sa pagmamahal nito kay April, na obvious namang sinugal nito ang reputasyon bilang notorious playboy para lang sagipin ang relasyon nila Marco at April.